Alam mo, dumiretso na tayo sa kwarto, ha? Para makapagpahinga ka. Ano? Ha? Hindi. Dito na muna ako para magpahangin. Baka gusto mo na kumain, ha? Nagluto na ako kanina pa bago ta sunday sa ospital. Nasaan ang mga bata? Hindi ba sila dito kakain? Huwag ka na mag-alala. Pinagbaon ko na. Alam mo na, para makatipid tayo. Si Hazel. Nagdadalawang isip ako sa pag-cook kay Hazel. Parang nagkamali tayo sa pag-ampun sa kanya. Naniniwala ka na siya maglagay ng lason sa juice. Maling magparatang, hindi ba? Pero, malakas ang kutob ko eh. Hindi ako pwede makapante. Kailangan kong protektahan pamilya ko. Ikaw at ang mga anak ko. Kailangan natin siyang paalisin dito sa bahay natin. Hindi pwede. Hindi ako aalis dito. Gagawa ko ng paraan. Nilagyan mo ng lason yung juice. Tik na tuloy matigop yung nanay-nanayan mo. Lakasan mo pa boses mo. Pang. Ikaw ang tanga. Mapapahama ka sa mga ginagawa mo. Paano kung palayasin ka na nila dito? Hindi mangyayari yun. Papaniwalain ko sila nanay at tatay na mabait na ako. Magiging ulirang anak ko sa paningin nila. Kaya mo magpakabait. Kaya mo magpakasanta. Manood ka. Uwi na ba sila? Ha? Nay! Nay! Naghanda po ako ng merienda para sa inyo. Kain po tayo. Busog pa ako eh. Sige po, upo po muna kayo. Tay. Nay! Ako na po pala maglalaba mamaya para hindi ka na po mapasma. Tay, ako na po magpa-plansya ng damit niyo para maaga po kayo makapagpahinga. Spoon juice? Gusto ko lang po magpasalamat sa inyo. Dahil tinanggap niyo po ako bilang bahagi ng pamilya niyo. Utang na loob ko po ang pangalawang buhay ko. Alam ko po, naging pasaway ako. Pero pangako po, magpapakabait po ako. Salamat naman, Hazel, at natauhan ka na. Pero, pakiusap ko lang sa'yo. Pakabait ka na. Magpakatino. Hindi para sa amin. Hindi para sa sarili mo. Gusto ka naming mabigyan ng maayos na kinabukasan. Kaya sana, huwag mong sayangin